Ito ang nakakagulat. Sa halip na paniwalaan ay tila inulan lamang ng batikos ang naging speech ng Pangulo na si Bongbong Marcos sa ginanap na National Kick-Off Rally ng Marcos Senatorial Slate kamakailan, kung saan ipinagmalaki nga nito ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador para sa darating ng eleksyon. Tila tumaas nga ang kilay ng maraming Pilipino sa naging patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanilang mga katunggali, matapos nitong sabihin na mukhang pinabili lamang ng suka ang mga makakalaban ng kanilang partido, lalo't hindi rin anya kaaya-aya ang mga plataporma nito. Naging controversial rin ang ilan sa kanyang mga pananalita matapos nga nitong sabihin na wala raw bahid ng kahit anong korupsyon ang mga kakandidato sa ilalim ng kanyang administrasyon. Subalit tila marami nga sa ating mga kababayan ang bumuwelta sa naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon nga sa kanila ay tila nababaliw na raw ba ang Pangulo para sabihing walang bahid ng kahit anong korupsyon ang kanyang mga kandidato, dahil kamakailan lang ay nakasuhan ng identity theft sa Amerika ang isa sa kanyang kandidato na si Erwin Tulfo, matapos nga itong mabuking na nagnakaw lang pala ito ng pagkakakilanlan ng isang individual para maging isang US citizen sa bansang Amerika. Gayon din ang senador na si Bong Revilla na nasangkot at nakulong noon dahil sa pork barrel scam o pagbubulsa ng pera na mula sa taong bayan. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagpulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Lahat ng sinasabi ni Mr. President, puro pasaring at patama sa past administration. Diyos ka! Believe talaga ako kay BBM, no? Grabe. Matapos niyang gamitin ang mga Duterte. Dati, nung election pa, nung nangangampanya pa yan si BBM, wala siyang masabing masama against sa mga Duterte. Pansin nyo? Kung tatanungin siya kung kamusta ang pag-response ng Duterte admin sa COVID-19, kasi nagpasarin siya ngayon eh. Pero dati, nung during campaign, maganda. Okay ang pamamahala ng Duterte. Talagang buwisit eh, no? During campaign, wala talaga siyang sinasabing masamang tinapay sa Duterte admin, no? Kasi gagamitin niya. Kasi alam niya, at pwede pa niyang magamit, no, ang mga Duterte supporters. Kaya ingat na ingat siya dati, pero tignan mo ngayon, di ba? Ang manggagamit. Alam mo, BBM, hindi tanga at bobo ang mga Pilipino. 3 years na ang Marcos admin. 3 years na ang administrasyon mo. Saan ang big ticket project? Nasaan ang build? Nasaan ang peace and order? Anong mga malalaking proyekto ang nasimulan sa Marcos admin? Huwag mo kaming linlangin. Magsisinungaling ka na naman. Tapos ngayon, gigil na gigil kang magtapon ng putik sa Duterte administration na mas maraming nagawa kaysa sa administrasyon mong puro ayuda at puro korupsyon. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato.
Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. First stanza pa lang, Mr. President, sinungaling ka talaga. Grabe, no? Grabe. Ganito ka kakapal, eh, no? Nung tumatakbo ka pa lang na presidente at nangangampanya ka pa, alalang-alala ko pa, isa ka sa mga approve at nagustuhan mo ang drug war ni Tatay Digong. Alalang-alala pa namin yan. Wala kang negative na sinasabi about tukhang na sinasabi mo na ngayon. Dati hindi naman eh. 'Di ba? Grabe ka makalin lang dati. Kasi alam mong pagkakalabanin mo si Tatay Digong at the time at yung kanyang mga programang minahal ng mga Pilipino katulad ng drug war, pagkakalabanin mo yon, hindi ka talaga mananalo sa eleksyon. Kaya anong ginawa mo nung nangangampanya ka pa as president? Puro ka praises at papuri sa Duterte admin. Anyari ngayon? Biglang ayaw mo na ng tukhang? Biglang ayaw mo na sa drug war ni Tatay Digong? Kitang-kita na namin ang ugali mo, ang totoong kulay mo. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseservisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito, buo kami. Hindi lamang buo sa... Ang yabang! Alam niyo ba ganun? Iba ang BBM ngayon at iba yung BBM dati nung nangangampanya pa. Di ba? Nung nangangampanya pa siya as president, maamo, humble, kunwari mabait, kunwari hindi makabasag pinggan, pero kabaliktaran ngayon, naging mayabang. Yan ba talaga ang epekto sa kakahit-hit? Naging arrogante si BBM. Ang taas-taas ng tingin sa sarili. My God, I hate drug test. Lumabas na talaga ang totoong kulay, mga lods. Yabang niya. Ang yabang mo naman, Mr. President. 3 years ka nang nanungkulan. Ano ang big ticket project mo? Wala! Oh my God, Mr. President. Basahin muna natin ang kanyang sinabi. Naaawa rin po ako kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino. Gawin nating 12-0, wow! Ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganoon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ayan ka na naman! Ayan ka na naman! Eleksyon na talaga! And Mr. President, for your information, as far as we know, presidente ka pa ng Pilipinas. You need to be neutral kahit coming na ang eleksyon. You need to be neutral kahit kaalyado mo pa yan. Hindi yung nilalait mo yung ibang kandidato. Ini-intimidate mo ang ibang mga kumandidato. Iba ka rin. Kapal ng mukha eh, no? Kala mo talaga kung sinong magaling. Hindi ka nga graduate. Hindi ka rin abogado. Be neutral, Mr. President. Ang daming problema ng Pilipinas, yan yung inuuna mo. Tingnan mo mga lasgano kabobo itong si Pacquiao. Issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro ibalik yung Tama. sitwasyon. Tayo ay walay, bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Wow. Pag hindi sila nagbayad ng tax, siguro naman ang taong bayan mautang. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam Tama. saan ang galing yung talino natin. Tama. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagkasibong-buang sorry, pero I know, binigyan ako ng discernment ng Panginoon na gano'n ang ano ko.
Pero hindi Ginamit mo malayo pa ang Panginoon. magkakaroon ng martial ulit. Magkakaroon ng martial law. Pagsisihan ng taong bayan. Ah. Naniwala ka sa akin, ang pagsisisi lagi kong sinasabi. Sabi mo yan. Oh, mark my word. Pagsisisi. Kung yan talaga ang gusto niyo Galing bayan, sa kung yan huli. ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then buti-buto ninyo. At pagdating at the end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Tama. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May korupsyon bansa na number 1 sa ekonomiya. Anong nangyari sa'yo ngayon, Pacquiao? Diyos ko, champion, idol ka pa naman namin. Believe na believe pa naman kami sa'yo, pero anong nangyari sa'yo ngayon? Nakakahiya! Dati halos isuka mo ang mga Marcos, tas ngayon, nilamon mo lahat ng mga pinagsasabi mo dati.